Good day everyone, I'm a reporter Munisa Dandang. My topic is all about labor and material contributions. Ang mga tsantsera sa pamamagitan ng kanilang mga kalihim ay nagpapanatili ng masusing mga talaan ng pagdalo ng mga membro at mga material na contribution. Ang mga record na ito ay karaniwang pinagsama-sama ng mga record book na katulad ng hitsura sa isang accounting ledger o isang record ng isang guro sa paaralan. Dahil ang mga multa ay tinatasa para sa mga delikwenta sa katapusan ng bawat taon ng kalendaryo. Ang bawat organisasyon ay regular na tabulate ng mga entry sa ilalim ng pangalan ng bawat membro. Karaniwan, ang sumusunod na impormasyon sa bawat membro ay makukuha sa mga talaan ng mga kalihim. Attendance records. Ang talaan ay nagpapakita ng buod ng pagdadalo at pagliban ng bawat membro ng tsantsera para sa taong 1980. Ang unang hanay ng talahayaan ay naglilista ng bilang ng mga araw na kinakailangan ang pagdadalo sa bawat buong atar. Halimbawa, noong 1980, bawat buong atar sa Tsantsera Santo ay kinailangan mag-ambag si Rosario ng 86 na araw ng pagdalo. Ang pinakamataas na bilang na siyam na tsantsera. Ibig sabihin, ang mga membro ng Santo si Rosario na humahawak ng buong bahagi ng atar ay obligadong dumalo sa mga sesyon ng trabaho, pagpupulong at mga kaganapang panlipunan sa kabuuan ng 86 na araw sa 1980. Sa paghahambing, ang San Pedro at San Juan ay may 70 araw at 68 araw ayon sa pagkakabanggit para sa parehong kategorya. Cash and material contribution. Ang data sa mga average na contribution ng mga membro ng tsantsera sa mga tuntunin ng cash at mga materyales ay buod sa talahanayan 13. Ang bilang ng mga material na kinakailangan ng bawat full atar shareholder noong 1980 ay malawak na naiiba sa mga tsanseras. Kaya nang nabanggit kanina, ang mga material na ito ay pangunahing binubuo ng mga kawayan at patpat na ginagamit sa brush dam at pagkukumpuni ng kanal sa ilang tsanseras, San Juan, San Pedro at Santo Rosario. Ang dami na kailangan ng mula 100 to 120 piraso bawat membro ng full atar. Sa ibang mga tsantsera, San Juan, Cabarooan, wala pang kalahati ng mga dami na ito ang tinanong sa bawat atar. Dagdag pa rito, 39 na tsanseras, Cabarooan, San Pedro at Calibing ay humingi sa kanilang mga membro ng cash contribution, isang paraan na ginagamit dahil sa hindi sapat na panloob na pinagkukunan ng kita. Sa San Pedro, halimbawa, ang bawat full atar shareholder ay tinasa ng 100. Wala sa tatlong tsantsera ang nangongolekta ng mga bayad sa rasgo at ang mababang produktibidad ng kanilang mga communal feed ay pumipigil sa kanila na umasa sa mga ani mula sa kanilang communal field para sa kanilang supply ng pagkain. The impact of atar fragmentation on contributions. Ang isang mas malapit na pagtingin sa mga istatistika sa pagdalo ay nagpapakita ng ilang mga problema na kinakaharap ng mga tsanseras ngayon. Ang mga ito ay may kinalaman sa pagtaas ng mga rate ng pagliban sa mga membrong may hawak na mas maliit na fractions ng atar. Gaya ng ipinapakita sa talaan 9, humigit kumulang 20% ng mga membro ng siyam na tsanseras ang may hawak na fractional share na mas mababa sa atar. Mahigit sa ikatlong bahagi ng
mga miyembro ng Sanjos at Kabaroan ay nasa kategoryang ito. 1/4 ng mga miyembro ng si Rosario ay may hawak na share na mas mababa sa 20.25 atar. Yun lamang po at maraming salamat po sa pakikinig.